Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamainit na balita ngayon, ang nalalapit na kasunduan sa pagitan ng Philippine Navy at HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea para sa dalawang karagdagang frigates. Ayon sa mga ulat mula sa South Korea, mukhang papalapit na tayo sa final announcement ng deal na ito, at kapag natuloy, malaking hakbang ito para sa ating Navy tungo sa mas modernong maritime defense capability. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan muna natin saglit ang kasaysayan ng frigate project ng Philippine Navy. Noong unang bahagi ng revised AFP Modernization Program, nagkaroon ng Frigate Acquisition Project, FAP, na naglalayong magdagdag ng modernong surface combatants para mapalitan ang mga lumang barko na galing pa sa World War II era. Sa tulong ng South Korea, pumasok ang Hyundai Heavy Industries, na ngayon ay kilala na bilang HD Hyundai Heavy Industries, bilang contractor para sa unang batch ng dalawang frigates. Ang resulta, ang BRP Jose Rizal, FF150, at BRP Antonio Luna, FF151, ang tinaguriang Jose Rizal class frigates. Ang dalawang barkong ito ay naging simbolo ng modernisasyon ng ating hukbong dagat, dahil dala nila ang mga kakayahang hindi pa dati taglay ng Philippine Navy, tulad ng modern radar systems, anti-submarine torpedoes, at surface-to-air missiles. Fast forward sa kasalukuyan, ngayong taon, natapos na ng HD Hyundai Heavy Industries ang paghahatid ng dalawang Miguel Malvar class frigates, na siyang ikalawang batch ng modern frigates ng Philippine Navy matapos ang Jose Rizal class. Ang dalawang barkong ito ay itinuturing na follow-on project ng unang frigate acquisition, ngunit may mas pinahusay na systems at design. Kabilang dito ang mas advanced na radar, improved combat management system, at mas integrated na weapons layout kumpara sa unang dalawang Jose Rizal class ships. Ngayon naman, ayon sa mga ulat mula sa South Korea, papalapit na sa finalization ang panibagong kasunduan para sa dalawang karagdagang frigates pa. Ito na ang magiging ikatlong batch sa modernization lineup ng Navy. Ang pinag-uusapan ay kung ito ba ay magiging improved variant ng Miguel Malvar class, o isang bagong upgraded design na mas tugma sa mga future requirements ng Philippine Navy. Kung matutuloy ang proyektong ito, aabot na sa 6 na modern frigates ang kabuuang bilang ng mga barko ng Philippine Navy, mula sa Jose Rizal class, Miguel Malvar class, hanggang sa bagong ikatlong batch ng mga frigates na kasalukuyang tinatalakay. Ayon sa ulat ng Money's Korea noong 3 ng Nobyembre taong 2025, posibleng magkaroon ng opisyal na anunsyo sa loob ng mga susunod na linggo o buwan tungkol sa kasunduang ito. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay tinatayang nasa 42 billion pesos, at kasama na dito ang munitions, kagaya ng missiles at torpedoes, at logistics support. Ibig sabihin, hindi lang basta barko ang bibilhin, kundi pati na rin ang armaments at maintenance package na magpapatagal sa operational life ng mga frigates. Kung ikukumpara, ang unang dalawang Jose Rizal class frigates ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 16 billion pesos. Ibig sabihin, ang bagong deal ay may mas mataas na budget, marahil dahil sa mas modernong features at full package na kasama sa kontrata. Ang HD Hyundai Heavy Industries ay kasalukuyang isa sa mga pinakarespetadong shipbuilders sa buong mundo, at nakipagtrabaho na sila hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa mga bansang tulad ng South Korea, Norway, at United Arab Emirates. Kung pagbabasehan ng mga available na impormasyon, maraming inaasahang improvement ang mga paparating na frigates. Una, maaari itong magkaroon ng mas advanced na radar system tulad ng 3D air surveillance radar na mas mataas ang detection range. Pangalawa, posibleng mas integrated na combat management system, CMS, na kayang mag-link sa iba pang barko at aircraft ng Philippine Navy. Pangatlo, maaaring mas ready na ito para sa vertical launch system, VLS, isang kakayahang wala pa sa mga kasalukuyang Jose Rizal class frigates. Ang VLS ay nagbibigay daan para magamit ang longer-range surface-to-air missiles, na makapagbibigay ng mas matatag na air defense coverage para sa Navy.
Bukod pa dyan, may posibilidad din na madagdagan ng anti-ship missile launchers, improved close-in weapon system, CIWS, at mas modernong electronic warfare suite. Kung totoo ang mga balitang ito, malaking improvement ito para sa Philippine Navy, na patuloy na humahabol sa regional navies gaya ng Indonesia, Malaysia, at Vietnam. Ngayon, pag-usapan natin kung gaano kahalaga ang proyektong ito sa mas malawak na konteksto ng national defense. Ang Philippine Navy ay kasalukuyang nakatutok sa modernization ng surface fleet para sa maritime domain awareness at deterrence sa mga posibleng banta, lalo na sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang tensyon sa rehiyong yun, ang pagkakaroon ng 6 na modernong frigates ay magbibigay ng mas malawak na saklaw sa operasyon, mula sa exclusive economic zone patrols, anti-submarine operations, hanggang sa joint exercises kasama ang mga kalyadong bansa tulad ng United States, Japan, at South Korea. Sa panahon ngayon, kung saan mabilis ang pagbabago ng security landscape sa Indo-Pacific, hindi na sapat na umasa lang tayo sa mga lumang barko o banyagang tulong. Kailangan ng credible defense posture, at dito pumapasok ang kahalagahan ng mga proyektong tulad nito. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng karagdagang frigates ay magpapataas din ng kakayahan ng Navy na magsagawa ng multi-domain operations, lalo na kung i-integrate ito sa mga darating na maritime patrol aircraft, drones, at coastal radar systems ng AFP. Kapag natuloy ang kasunduang ito, magiging malaking milestone ito sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Maaaring ito ang simula ng mas tuloy-tuloy na barko acquisition pattern, hindi lang para sa frigates, kundi pati para sa corvettes, offshore patrol vessels, at submarines sa hinaharap. Huwag nating kalimutan na kasalukuyan ding tinatapos ng HD Hyundai Heavy Industries ang 2 HDC 3100 corvettes para sa Pilipinas. Kapag naisabay ang bagong frigate sa timeline na yon, posibleng magkaroon tayo ng isang modern surface fleet na halos lahat ay gawa ng iisang manufacturer, na mas madali sa logistics, maintenance, at crew training. Sa ganitong setup, mas nagiging efficient ang paggamit ng resources ng Navy. At dahil parehong galing sa South Korea ang mga corvettes at frigates, posibleng magkaroon ng interoperability advantage, kung saan pareho ang weapon systems, radar interfaces, at control software. Sa madaling salita, mas magiging seamless ang integration ng buong fleet. Sa kabuuan, ang papalapit na frigate acquisition deal sa pagitan ng Philippine Navy at HD Hyundai Heavy Industries ay isa sa mga pinakaimportanteng hakbang tungo sa tunay na modernisasyon ng ating naval defense. Sa halagang 42 billion pesos, inaasahang darating ang 2 karagdagang frigates na maaaring Miguel Malvar class o Improved Jose Rizal variant, at kasama na ang mga armas at support package. Kapag natuloy ito, aabot na sa 6 na frigates ang kabuuang bilang ng modern surface combatants ng Navy, na magbibigay ng mas malawak na kakayahan para ipagtanggol ang ating karagatan. Ang tanong na lang ngayon, kailan mismo ito pirmahan, at ano ang magiging eksaktong configuration ng mga bagong frigates? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na buwan. Kaya kung gusto mong manatiling updated sa mga ganitong balita tungkol sa Philippine Defense Modernization, siguraduhin nakasubscribe ka at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na updates. Maraming salamat sa panunood, at gaya ng lagi nating sinasabi, ang matatag na hukbong sandatahan ay sandigan ng matatag na bayan.